Pinsan nila, nahihiya ka ba sa akin? Tanong sa akin ni Ate Sin. Pasensya ka na sa naging asal ko ha. Hindi ko alam na ikaw ang pinsan niya. Nahihiyang sabi ko sa kanya. Okay lang yun. Babaero kasi siya kaya akala mo isa ako sa mga babae niya. Pero ngayon lang yan may pinakilala sa amin. Kaya nakapagtataka na biglang nagbago. Malakas yata ang tama sa'yo. Natatawa na sabi niya sa akin. Oo, malakas ang tama niya. Pati ang pagbaon. Gusto ko sana isagot sa kanya pero pinigilan ko ang sarili ko. Ngumiti na lang ako sa kanya bilang tugon. Ba, inaanto ka na ba? Tanong sa akin ni Daniel. Opo, medyo. Sagot ko sa kanya. Okay, uwi na tayo. Nakangiti na sabi niya sa akin. Hindi naman siya lasing kaya kaya niya pa rin mag-drive. Pagkarating namin sa bahay ay ganoon ulit ang nangyari. Ang matulog ng maaga ay hindi namin nagawa dahil muli na naman namin pinagsaluhan ng isang gabing puno ng pagmamahal. Talagang nagtatrabaho siya na mabuti para sa magiging unang anak namin. Diyos ko po, kaya ko na bang umiri? Paano kung mabuntis ako? Magiging nanay na ako. Hindi ko tuloy maiwasan na hindi maging overthinker. Bahala na nga kung majuntis ako. E di magiging lola na si inay. Sinulit namin ang 1 linggong bakasyon namin. Nag-drive pa sa Daniel ng jet ski at pumunta kami sa kabilang isla. Nanghuli kami ng mga isda at niluto ko ang mga ito. Tuwing gabi ay may bakbakan. Hindi kami nag-aaway pero ibang bakbakan ang ginagawa namin. Ngayon ang araw nauuwi na kami sa Maynila pero itong kasama ko ay humirit pa talaga ng hindi lang isa kundi 2 round. Ang akala ko na maaga namin biyahe ay mukhang mauuwi na sa gabi. Kaya hindi talaga malalanta itong pechay ko dahil sagana talaga sa tilig. Nang dahil sa asawa ko ay talagang marami na akong natutunan. Kung ano-ano na lang kasi ang itinuturo niya sa akin. Pinatunayan niya talaga ang pagiging professor niya. Ang galing kasing mag-demonstrate. Kaya ako talagang concentrated. Tama ba? Ay, bahala na. Basta yun na yun. Bubu, matutulog muna ako. Sabi ko sa kanya. Okay, baby. Sagot niya sa akin kaya sinamaan ko siya ng tingin. What? Bakit masama na naman ang tingin mo sa akin, baby? Tanong niya sa akin. Sabi ko sa iyo na ayoko ng baby eh. Maktol na sabi ko sa kanya. Kasi nga, boba, nasanay na kasi ako. Sorry po, hayaan mo't sasanayin ko sarili ko. Malambing na sabi niya sa akin at hinalikan niya ako. Oopsie, tama ng kiss-kiss mo dahil kung saan-saan na naman yan mapupunta mamaya. Pasalamat ka't buo pa itong uso ko. Pigil ko sa kanya. Boba, last na talaga. Sige, mamilit ka pa dahil last mo na rin napasok. Sabi ko nga, matulog na muna tayo bago umuwi. Mabilis niya akong tinalikuran dahil matutulog na daw siya. Siniksi ko siya at niyakap ko din siya. Boba, huwag mo nga akong yakapin. Bakit naman? Taas ang isang kilay na tanong ko sa kanya. Lalo ako nung nabubuhayan sa'yo eh. Nalaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Mabilis akong bumitaw at lumayo sa kanya. Kahit kailan talaga inapaka-el niya. Natulog na ako dahil mamaya pa daw ang alis namin. Ewan ko ba sa kanya, mas gusto pa niyang paggabi na kami bumiyahe. Hindi ko na malaya ng oras dahil napasarap ang tulog ko. Nagulat na lang ako dahil nasa loob na ako ng sasakyan. Hindi mo ako ginising? Tanong ko kaagad sa asawa ko. Ang sarap ng tulog mo. Sagot naman niya sa akin. Paano mo nasabi? Tululaway ka pa nga eh. Nakangisi na sagot niya sa akin. Mabilis ko namang kinapa ang nasa gilid ng labi ko pero wala naman kaya inampas ko siya ng malakas. Stop it! Baka mabangga tayo. Saway niya sa akin. Ikaw kasi, pinagtitripan mo ko. Naiinis na sabi ko sa kanya at tinigilan ko na din ang paghampas sa kanya. Binibiro lang naman kita pero nananakit ka na agad. Parang bata na saad niya sa akin. Kasi naman, bagong gising ako pero ganyan ka. Sorry po. Malambing na sabi niya pero hindi ko siya pinansin. Nagulat na lang ako dahil biglang tumigil ang sakyan kaya tumingin ako sa kanya na nagtataka. Bakit tayo tumigil? Tanong ko sa kanya. Nasiraan yata tayo? Sagot niya sa akin. Ito na nga bang sinasabi ko sa iyo eh. Dapat talaga hindi na bumiyahe ng gabi. Sabi ko sa kanya. Hindi niya ako pinansin at mabilis siyang lumabas sa kotse. Mabilis naman ako sumunod sa kanya para makiusyoso. Ubo, nakakatakot naman dito. Sabi ko sa kanya sabay kapit sa braso niya. Bakit ka pa bumaba, boba? Tanong niya sa akin. Gusto kitang samahan dito. Sagot ko sa kanya.
Ang sabi niya ay may tinawagan na daw siya at maghihintay na lang kami sa pagdating ng tulong. Ubo, pasok na tayo sa loob, baka mamaya may biglang lumabas na aswang. Sabi ko sa kanya. Hindi naman totoo ang mga aswang. Sagot niya pa sa akin. Kung bahala, mauna ako sa'yo. Saad ko sa kanya. Ako man papasok na ako sa kotse pero hindi niya ako hinayaan. Hinila niya ako kaya napayakap akong bigla sa kanya. Boba? Bulong niya sa tenga ko. Ano yun? Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot kaya tumingala ako pero kaagad niya akong siniil na isang mapusok na halik. Nagulat man ay tinugon ko naman ito ng buong puso. Nagsisimula na maglumikot ang mga kamay niya hanggang sa binuhat na niya ako. Hindi ko alam ang balak niya pero naglakad siya papunta sa likuran ng sakyan. Bubo, anong pinabalak mo? Tanong ko sa kanya. I want to try it here. Sagot niya sa akin. Ano sinasabi mo? Kinakabahan na tanong ko sa kanya. I want to make love here. Pero, baka may makakita sa atin. Madaling araw na, baby. Sagot niya sa akin. Pero kasi, let's try it. Gusto ko talagang subukan dito. Nagpupumilit na talaga siya. Wala akong nagawa kundi ang pumayag sa gusto niya. May pagka-adventurous pala itong asawa ko. Ayaw na ng indoor at gusto na yung outdoor. Masubukan nga namin sa susunod ang door-to-door, doon sa condo. At doon nga, ay pinagsaluhan namin ng isang mainit na tagpo. Napasubsob ako sa dibdib niya dahil napagod ako matapos naming pagsaluhan ang init ng aming pagmamahalan. Niyakap naman niya ako tinalikan sa noo. Binubulungan niya ako ng salitang mahal niya ako. Nang humupa ng init ay nagbihis na kami pero umusok ang ilong ko dahil biglang umandar ang sasakyan. Kitang-kita ko ang ngisi ng asawa ko. Talagang naisahan na naman niya ako. Ang sarap niyang sapakin pero hindi ko ginawa. Bilang ganti, hindi ko siya pinapansin hanggang sa makarating kami sa condo unit niya ay hindi ko talaga siya pinansin. Natulog kami pero nilagyan ko ng mga unan sa gitna. Pero nang magising ako ay nakayakap ako sa kanya. Kaagad naman ako lumayo sa kanya. Sinusuyo niya ako pero wala akong pakialam. Nagmamatigas talaga ako. Buong araw kaming hindi bati pero sabay kaming kumakain. Sabay nanonood ng TV at kapag may kailangan ako'y kinukuha niya para sa akin, lalo na kapag hindi ko kayang abutin. Nagpunta din kami sa grocery store pero hindi kami nag-uusap. Kinabukasan ay papasok na kami sa trabaho. Namiss ko talaga ang kantin lalo na si Joy. Hindi ako tinanggal sa trabaho. Marami pala ang kumampi sa akin kaya masaya ulit akong nagluto ng mga ulam. Beshi, paparating ang asawa mo? Bulong sa akin ni Joy. Hayaan mo siya. Sagot ko naman sa kaibigan ko. Pumila siya at nang siya na ang nasa harapan ko itinanong ko na siya kung ano ba ang gusto niya. Anong gusto mo, Bubu? Narinig kong napasinghap ang mga tao sa paligid at nang ma-realize ko sinabi ko ay nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko alam kung paano ko bababawiin ang sinabi ko. Baka isipin nilang sinabihan ko na bobo ang prof nila. Paktay. Rinig kong saad ni Joy. Napayuko ako dahil ayokong salubungin ang tingin ng asawa ko. Diyos ko po, kinakabahan ako. Hindi pa nga kami bati pero eto ako't nadulas pa, tinawag ko pa siyang Bubu. Nagulat ako dahil bigla na lang niyang binalibag ang tray. Nang iangat ko ang ulo ko, nakita ko siyang palabas na sa kantin. Narinig ko namang nagbubulungan ng mga estudyante. Sa sobrang hiya ko, pumasok ako sa loob ng kusina. Hindi ko talaga kaya na humarap sa kanila. Grabing kahiyan itong ginawa ko. Ate, sorry pero uuwi na muna ako. Sabi ko kay Ate Sally. Mas mabuti pa nga kung umuwi ka na muna. Huwag ka masyado mag-alala dahil makakalimutan din nila ito. Ingat ka na lang sa mga sasabihin mo sa susunod. Paalala niya sa akin. Nagpasalamat ako sa kanya at mabilis na lumabas sa campus. Maglalakad lang sana ako pero naisip ko na dalawin na lang si inay kaya nagabang ako ng jeep. Alam ko na nandoon ang mga kapatid ko ngayon. May pera naman ako kaya bumili ako ng pagkain para sa kanila. Thank you dito, ate. Nakangiti na sabi nila sa akin. Kumusta ang pag-aaral niyo? Tanong ko sa kanila. Okay na ako, ate. Panabay pa nilang sagot sa akin. Kumusta po ang bakasyon mo, ate? Okay lang din. Kanina pa ba natulog si inay? Tanong ko sa kanila. Kakatulog lang niya. Masaya ako dahil sa wakas ay maayos na siya, ate. Thank you, ate. Ako din masaya. Mauna na kayong umuwi at ako na mag-aalaga kay inay. Baka may mga assignment pa kayo na dapat gawin. Saad ko sa kanilang dalawa. Thank you, ate. Huwag ka masyadong magpapagod, ha? Mag-enjoy ka din minsan.
Kaya namin ng mga sarili namin. Nakangiti na sabi nila sa akin kaya napangiti na din ako. Umalis na silang dalawa at ako lang ang naiwan dito ngayon. Tulog pa si inay habang ako'y kinakabahan na buksan ang phone ko dahil panigurado na galit na sa akin si Daniel. Kanina pa nga ako nag-aalala kung kumain na ba siya. Natatakot na rin akong umuwi baka kasi bigla na lang kami mag-away. Humiga ako dito sa sofa dahil nakaramdam ako ng pagkabagot dahil wala naman akong ginagawa. Inaantok din ako kaya inayaan ko na lang ang sarili ko na matulog. Paggising ko ay gising na din si inay. Nagkwentuhan kami at sinabi niya na pumunta dito si Daniel. Ayoko sanang umuwi pero naalala ko na may obligasyon ako na dapat gawin. Habang papalapit ako sa pintuan ng unit namin ay sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Napahinga pa ako ng malalim bago ko binuksan ang pintuan pero nadismaya lang ako dahil nandito si Ana. Masaya silang nag-uusap ng asawa ko. Hindi ko sila binati at dumiretso lang ako sa loob ng silid namin. Nagbihis ako ng damit na pambahay bago ako pumunta sa kusina namin. Kumain na pala sila dahil may mga hugasin na. Hinugasan ko ito at naglinis ako ng kusina. Pagkatapos ko'y dumaan ulit ako sa tabi nila. Ang sarap pag-untugin ng mga ulo nila. Nakakainis silang dalawa. Mukhang hindi nila ako napapansin. So sobrang inis ko'y pumasok ako sa loob ng silid namin. Naghanap ako ng sexy na damit. May nakita kong backless kaya sinuot ko iyon. Nagsuot din ako ng jacket para hindi halata. Balak kong pumunta sa bar. Gusto kong mag-shot puno. Nagsaselos ako at problemado ako sa love life ko. Nang lumabas ako sa kwarto namin ay kunot-noo akong tinitigan ni Daniel pero wala akong pakaalam. Lumabas ako at hindi ako nagpaalam sa kanya. Where do you think you're going? Napatigil akong bigla sa paglalakad dahil sa narinig ko. Magsasaya? Bakit? Masama bang umalis? Di ba sabi mo sa kontrata ko, gawin ko ang gusto kong gawin? Mataray na saad ko sa kanya. Anong mga sinasabi mo? Pumasok ka na sa loob ngayon din. Seryoso na utos niya sa akin. Ayoko. Pagmamatigas na sagot ko sa kanya. Sa ayaw o sa gusto mo'y pumasok ka sa loob? Puno ng otoridad na utos niya sa akin. Ramdam ko na ang galit sa boses niya pero mas galit ako kaya hindi ko siya pinansin at patuloy ako sa paglalakad ko. Kapag umalis ka, asahan mo na wala na tayo at tanging kontrata na lang meron sa ating dalawa. Anya bigla sa akin. Okay, sagot ko sa kanya. Buwisit talaga siya. Nakuha pa niya akong pagbantaan. Bahala siya sa buhay niya. Wala namang pumipigil sa mga gusto niyang gawin. Kung talaga mahal niya ako, hindi siya may kipag-usap pa sa Ana na iyon. Baka mamaya hindi naman niya iyon kaibigan at niloloko lang niya ako. Bumiyaya ko papunta sa bar. Beshi! Narinig kong tawag sa akin ni Joy. Beshi, samahan mo ako. Mag-shot puno tayo. Sabi ko sa kanya. Bakit? Hindi pa ba kayo okay ng asawa mo? Hinanap ko niya kanina sa akin. Tanong sa akin ng kaibigan ko. Hayaan mo siya. Samahan mo naman ako. Inom tayo. Yaya ko sa kanya. Hindi ako pwede, Beshi. May work pa ako. Pero kapag kailangan mo ko, nandito lang ako ha. Work muna ako, Beshi. Paalam niya sa akin. Okay. Nakangiti na saad ko sa kaibigan ko. Namiss ko tuloy ang ganito. Yung nagtatrabaho ako at walang gaanong iniisip kundi kung paano kumita ng pera. Ngayon kasi kasama na sa problema ko yung love life ko. Langya kasi itong puso ko. Bigla na lang nagkagusto sa lalaki iyon. Pero hindi ko naman inaasam na ganito pala kahirap ang ma-in-love. Umupo ako sa bar counter. Karen, ikaw ba yan? Kumusta ka na? Tanong sa akin ng dati kong katrabaho. Okay lang naman ako. May gin ba dito? Pulang kabayo. Basta alak na nakalalasing pero yung mura lang. Tanong ko sa kanya. Bakit? May problema ka ba? Bakit ka maglalasing? Tanong nito sa akin. Gusto ko lang uminom. Okay, mag-ladies drink ka na lang para hindi gaano matapang. Gusto ko ngang malasing kaya yung hard drinks ang ibigay mo sa akin. Natatawa na saad ko sa kanya. Sige na nga. Napipilitan pa ito pero binigyan pa rin niya ako. Uminom na ako at ang pait ng lasa pero hindi ito naging dahilan para tumigil ako sa pag-inom. Nakakaramdam na ako ng init kaya hinubad ko ang jacket ko. Sus Mariosep, Beshi, ano bang ginagawa mo? Tanong sa akin ni Joy at pilit na itinataas ulit ang jacket ko. Mainit kasi. Tingin ko'y may tama na ako. Magagalit ang asawa mo kapag nakita kanyang ganyan. Wala namang pakialam yun. Doon siya sa babae niya. Kapag si Ana ang kasama niya, ang sayat ang ganda ng ngiti niya. Kapag ako, seryoso palagi. At sa bagay, sino ba naman ako? Construction wife lang naman ako.
Smiyo ka, lasing ka na nga. Hoy, huwag mo nga itong bigyan ng alak. Humingi siya kaya binigyan ko. Lagot ka talaga kay boss. At ikaw naman, Karen. Uy, tama ka na talagang babaita ka. Alam ko na naiinis na si Joy dahil sa tono pa lang ng boses niya. Tumayo ko, tinubad ko ang jacket ko. Gusto ko sumayaw. Panay-tawa din ako habang si Joy ay hinihila ko sa kung saan. Pero dahil sa maliit lang siya ay kaya ko siyang balyahing pabalik. Joy, sayaw tayo? Party, party! Sigaw ko. So, nandito ka lang pala. Nakapikit ako pero nang marinig kong boses ni Daniel ay kaagad akong dumilat. Bumungad sa akin ang galit niyang mukha pero wala naman akong pakaalam. Sumayaw pa din ako hanggang sa nagulat na lang ako dahil umangat na ako sa ere. Yun pala'y binuhat na ako ni Daniel. Hoy, ibaba mo nga ako! Sigaw ko sa kanya. Ano ba problema mo? Galit na tanong niya sa akin. Marami akong problema at dumagdag ka pa sa mga problema ko. Bakit ba ang dali mong mahalin? Bakit ka ba ganyan? Nakakainis ka. Di ba sinabi mo sa akin na kapag umalis ako, boss na lang kita ulit? Oo na, tanggap ko na construction wife mo lang ako. Construction? Parang naguguluhan na tanong niya sa akin. Diba? Asawa mo lang ako sa papel at tanggap ko naman yun. Sabi mo pa nga, gawin ko mga gusto ko. Alam ko naman na mali ako eh. Na tinawag kitang bubo, sarap ng maraming tao. Di ko naman yun sinasadya. Naiiyak na sabi ko sa kanya. Pakiramdam ko yung nawala biglang kalasingan ko. Naiyak na lang ako nang naiyak. Tumingin ako sa kanya pero wala man lang ako nakita expression sa mga mata niya. Tinanggal ko ang sandals ko at nagsimula na ako maglakad pero panay din ang sunod niya sa akin. Bakit mo ba ako sinusundan? Umuwi ka na nga. Sabay ako uuwi at hindi na ako uuwi sa'yo. Ayaw na kitang mahalin dahil masasaktan lang ako. Ngayon ko talaga na-realize na hindi tayo bagay. You, very high, like a butterfly. Tapos ako, low, like low tide. Sa inis ko'y napapa-Englishing na naman ako. Kinusot-kusot ko pa ang mga mata ko kaya malinaw ko nang nakikita ang daan. Alam ko malapit na ako sa bahay namin. Kailangan ko nang matulog dahil inaantok na ako. May trabaho pa pala ako bukas. Napangiti ako nang matanaw ko ang maliit naming barong-barong. Mabuti na lang dala ko palagi ang susi. Nang mabuksan ko na ang pintuan ay agad akong naghubad ng damit dahil kanina pa ako naiinitan. Pumasok na ako sa kwarto ko at kaagad na humiga sa papag ko pero nagtataka ako dahil malambot ito. Pero pumikit na ako dahil inaantok na talaga ako. Daniel Spilvey. Sinulit ko ang 1 week ko na kasama siya pero naging topaki na naman siya dahil nagsinungaling ako. Mahirap kasi kapag nasa malapit siya ay hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko. Masakit sa pulson kaya nagawa ko iyon. Nang makauwi na kami hindi niya ako pinapansin pero hinahayaan ko lang siya. Alam ko na nagtatampo lang siya. Kinukulit ko pero parang walang effect sa kanya. Sabay kaming pumasok sa academy. Gustong-gusto ko na siyang yakapin at halikan pero alam ko na naiinis pa din siya sa akin. Hanggang sa hindi ko inaasahan na bigla niya akong lalambingin at tatawagin niya dito mismo sa campus. Pero kagaya ng sabi ko ay hindi magandang endearment na napili niya. Hindi talaga siya maganda sa pandinig. Nagdabog ako kahit hindi ko naman gusto. Ayoko na makita ko ng mga estudyante ko na maging malambot dahil hindi naman nila alam na asawa ko ang nasa harapan ko. Tumawag na lang ako para dalhan niya ako ng pagkain. Excited ako na salubungin siya pero biglang nawala ang maganda kong ngiti dahil si Joy ang may dala ng pagkain ko. Where's my wife? Tanong ko sa kanya. Umuwi na siya. Akala niya galit ka sa kanya. Saka nahihiya yun. Sagot niya sa akin. Okay, thank you Joy. Lumabas na siya. Kinain ko ang pagkain na dinala ni Joy. I want to go home but I still have 2 classes left. Kaya hindi pwede na umalis na lang akong bigla. Sobrang nagmamadali pa ako para matapos na ang klase ko. Umuwi ako kaagad sa kondo pero wala siya kaya sa ospital na ako dumiretso. Magandang hapon po, Nay. Bati ko kay Inay. Magandang hapon, anak. Nakangiti na bati niya sa akin. Kamusta na pong pakiramdam niyo? Tanong ko sa kanya. Okay naman ako, anak. Tulog pa ang asawa mo. Okay lang po, Nay. Hihintayin ko na lang po siya na magising. Sabi ko sa kanya. Oo, sinabi ko ang totoo kay Inay. Ayoko na maglihim sa kanya sa tunay naming relasyon ni Karen. Nirerespeto ko ang nanay ng babaeng mahal ko.
Alam ko na nahihiya siya sa akin pero pamilya ko na sila kaya wala nang dapat na ilihim sa pagitan namin. At ang lahat ng tulong na pwede kong ibigay ay ibibigay ko sa kanila. Hinahayaan lang namin ang asawa ko dahil alam ko na hindi pa siya handa. Nagkwentuhan kami ni inay nang bigla na lang tumawag sa akin si Ana. Nay, may aasikasuhin lang ako. Mauna na po ako. Paalam ko sa kanya. Sige anak, ingat ka sa biyahe. Umuwi ako sa condo dahil hinihintay ako ni Ana. May mga kailangan kaming ayusin sa business. Kinain namin ang food na dala niya. Habang abala kami sa mga papers ay biglang dumating ang asawa ko. Babatiin ko sana siya pero pinigilan ko nga ang sarili ko dahil gusto ko na ako ang una niyang babatiin. Pero hindi niya ako pinansin. Hinayaan ko na lang siya at itinuon ko ang pansin ko kay Ana para matapos na kami. Nagulat ako dahil nakabihis siya at lumabas siya kaya hinabol ko. Pinagbantaan ko pero wala namang effect dahil mabilis siyang umalis. Shit, mukhang ako na talaga ang talo palagi. Saad ko sa sarili ko. Pumasok ulit ako sa loob para magbihis ng damit. Hindi ko siya pwedeng hayaan na umalis at gumala sa gabi nang hindi niya ako kasama. Masyado na yata abusado ang fake wife mo. Sabi sa akin ni Ana. She's not my fake wife dahil mahal ko siya. Sagot ko sa kanya. How can you so sure na mahal ka din niya? What if she's pretending na mahal ka niya dahil sa pera? Shut up! Sagaw ko sa kanya. I just stating facts. Isang salita mo pa't kakalimutan ko na kaibigan kita. Galit na sabi ko sa kanya. Bakit ba hindi mo makita? Bakit? Ano bang meron siya? Bakit siya? Matagal na kitang mahal pero manhid ka. Dahil kaibigan lang ang tingin ko sa'yo. At kung tinatanong mo kung bakit siya, dahil binabaliw niya ako. Sana hindi mo pagsisihan na siyang pinili mo. Dahil mas nababagay ako sa'yo kesa sa kanya. Magsisiman ako, hindi pa rin kita magugustuhan. Sinasabi ko ito para hindi ka na umasa pa. Dahil kahit na anong gawin mo, ay kaibigan lang talaga ang tingin ko sa'yo. At hindi na yun magbabago pa. You can live now. Susunod na natin tapusin ang mga ito. Saad ko sa kanya at mabilis akong pumasok sa loob ng kwarto namin. Paglabas ko'y wala na si Ana. Habang nasa loob ako ng elevator ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Joy. Pakibantayan siya hanggang sa makarating ako. Saad ko kay Joy. Mabilis akong nagmaneho papunta sa bar na pagmamay-ari ko. Nang makarating ako ay nakita ko siyang hinihila si Joy para sumayaw. Mabilis akong lumapit at binuhat ko siya. Nagpupumigla siya pero hindi ko siya binitawan hanggang sa narinig ko siyang umiyak. Pero lihim akong natawa sa sinabi niyang construction wife. Minsan kahit gaano kami kaseryoso, hindi talaga pwedeng hindi niya ako mapangiti. Kahit na nagagalit siya ay sinundan ko siya. Mahal ko eh. Kaya kahit nagsisimula na siyang maging topakin ay wala akong magagawa. Hanggang sa makarating kami sa dati nilang bahay ay nakasunod lang ako sa kanya. Shit. Danya, tumigil ka dahil lasing ang asawa mo. Saway ko sa sarili ko. Napakapasaway talaga kasi niya. Bigla na lang kasi niyang hinubad ang mga damit niya. Pinalitan ko na ang papag niya ng mas komportable kaya tumabi na ako sa kanya. Niyakap ko siya at natulog na rin ako. Good morning. Nakangiti na bati ko sa kanya. Bakit ka nandito? Mataray na tanong niya sa akin. Bawal ko bang samahan ng asawa ko? Tanong ko sa kanya. Sabi mo, tauhan mo na ako. Kala mo siguro nakalimutan ko sinabi mo kagabi. Hindi mo alam kung gaano ako nasasaktan. Kasi ako dapat ang kasabay mong kumain dahil asawa mo ako. Nagsiselos ako sa Ana na iyon. Alam ko naman na may kasalanan ako sa'yo pero hindi mo man lang naisip na nasasaktan ako na makita kayong magkasama. Naiiyak na pag-amin niya sa akin. Hinila ko siya at niyakap ko siya ng mahigpit. Hinalikan ko din ang buhok niya. Kahit kailan ay ikaw ang asawa ko. Sorry ko na sabi ko yun. I love you, bobo ko. Malambing na sabi ko sa kanya. Papaasahin mo na naman ako. Umangon ka na nga dyan dahil may trabaho pa tayo. Anya sa akin. Hindi na ako pupunta mamaya sa kantin. Dalhan mo na lang ako ng lunch at sabay tayo. Pagbigay alam ko sa kanya. Alam ko na nagtatampo pa din siya sa akin kaya niyakap ko siya at hinalikan. Pero hindi man lang siya gumanti pero hindi naman ako susuko. Wala sa vocabulary ko na sumuko sa panunuyo sa kanya. Dinadaan mo na lang ako sa palikalit mo. Tampo pa rin ako. Parang bata na saad niya pa sa akin. Ako nga dapat na magtampo eh. Next time kapag gusto mo na pumunta sa bar, isama mo naman ako. Masyado ka pang sexy. Mapapaaway talaga ako ng dahil sa'yo. Sabi ko sa kanya. Bangon na tayo. Anya sa akin. Ayoko pa. Gusto pa kitang kayakap. Ang aga pa naman eh. Pwede naman tayong maliit ng konti.
Ikaw lang ang pwede at hindi ako kasali. Mataray na sabi niya sa akin. Gusto mong magtayo na lang tayo ng business? Matagal ko na talagang pinag-iisipan ito, Boba. So sobrang sarap na magluto mo, ay alam ko matatalo mo pa ang restaurant ng kaibigan ko. Natatawa na sabi ko sa kanya. Mag-iipon muna ako. Ayoko na pera mo na naman ang gagamitin natin. Hanggat maaari ay hayaan mo ako magsumika para sa mga pangarap ko. Dito ako mas lalong napamahal sa kanya dahil ibang-iba siya sa lahat. Kaya mas lalo kong gustong gawin ang lahat para sa kanya. Masasabi ko na mahal ko talaga ang babaeng ito. Hindi ko na siya isosoli pa sa nanay niya. Kahit na ano mangyari ay hindi ko na siya bibitawan pa dahil akin lang siya. Currents POV. Dahil sa marupok ako at konting lambing lang ng asawa ko ay bumigay na naman ako. Kaya heto kami ngayon nagmamadali ang bawat kilos para lang hindi ako mahuli sa trabaho ko. Siya kasi ay okay lang na malate. Kapag ako talaga nalit, hindi kita lalambingin na 1 linggo. Nainis na sabi ko sa kanya. Boba, relax. May 20 minutes pa tayo. Pagpapakalman niya sa akin. Kasal landi mo. Sabi mo 1 lang pero nakadalawa pa tayo. Nakakainis ka? Nainis na saad ko sa kanya. Boba, sabi mo, you want more. Masunuring asawa lang po ako. Nakangisi na saad niya sa akin. Kung sa bagay tama siya. Itong bibig ko din kasi puro I want more lumalabas kanina. Kaya naparami patuloy. Malandi din kasi ako. Sarap naman kasi. Kaya wala akong masisisi kung pakiramdam ko ay parang nasa loob ko pa rin siya hanggang ngayon. Buti na lang talaga at nagbaon ako ng panty dahil mukhang kailangan ko magpalit ng panty. May masakit ba sa'yo? Biglang tanong niya sa akin. Ha? Bakit? Nagtataka na tanong ko sa kanya. Kasi parang may masakit sa'yo. Nakadikit ka sa mga legs mo. Namula akong bigla sa tinuran niya. Kung alam lang niya ang tunay na nangyayari sa akin ay alam ko na gustong gusto niya ito. Nakakahiya na nakakainis itong mga nangyayari sa akin. Bakit ba ako namamasa ngayon? Hoy, Tachi, tumigil ka dahil baka hindi tayo makarating sa academy na maayos. Boba, tawag niya sa akin. Bubu, okay lang ako. Para kasi ako naiihi, kaya bilisan mo na. Malumanay na saad ko sa kanya. Pagkasabi ko ay bigla na lang niyang pinabilis ang takbo ng kotse niya. Ang buong akala ko ay ibababa niya na ako sa palagi kong binababaan na lugar. Pero dumiretso lang siya papasok sa loob ng academy. Bubu, bakit hindi mo ako binaba doon? Tanong ko sa kanya. Sabi mo naiihi ka na. Ay, oo nga pala. Sabi ko sa kanya. Akbang lalabas na ako nang hilahin niya akong bigla tinalikan niya ako sa labi. I love you. Pabulong na sabi niya sa akin. I love you, Bubu. Dadala na lang kita mamaya ng pagkain mo. Sabi ko sa kanya, saka ako mabilis na lumabas sa kotse niya. Kaagad akong pumasok sa loob ng banyo at nagpalit ako ng panloob ko. Nang makapagpalit ako ay kaagad akong pumasok sa loob ng kantin at sinimulan ko na ang trabaho ko. Napapansin ko na nahihilig na ang mga bata sa may mga sarsa na ulam kaya nagluto ako ng kaldereta, menudo at kare-kare. Beshi, kumusta ang pakiramdam mo? Tanong sa akin ni Joy. Okay naman ako, Beshi. Mabuti naman. Nakakaloka ka. Nananakit ang mga braso ko sa kakahila mo sa akin kagabi. Ang kulit mong malasing. Kaya mabuti na lang dumating ang asawa mo. Dahil kung hindi, baka pilay na ako ngayon. Anya sa akin. Sorry. Next time ulit. Pabiro na saad ko sa kanya. Ay, bala ka pa talaga na gawin pa sa akin ulit yun. Naku, subukan mo lang talaga, Karen, at baka mahampas na talaga kita ng tray na hawak ko. Tulog ka talaga sa akin. Natatawa na sabi niya sa akin. Nakakaloka ka. Hindi na pa ako maglalasing kasi love naman pala ako ng asawa ko. Pabulong na sabi ko sa kanya. Akala ko ba hindi mo asawa? Asawa ko yun. Saka naisip ko na dahil love naman niya ako, kaya dapat lang na ilaba ko siya. Anong ilabak? Naguguluhan na tanong niya sa akin. Mamahalin ko din siyang babalik. Ano ka ba naman? Nag-i-Englishing lang ako, hindi mo na ako maintindihan. Ano pa kapag lumipad ako papunta sa American? Sabi ko sa kanya. Bakit? Magkakapakpak ka ba? Paano ka lilipad doon sa American? Tanong niya sa akin. Sasakay ko sa It's a Bird, It's a Plane. Sagot ko naman sa kanya. Naku, kayo talaga kung ano-ano naman pinag-uusapan niyo. Sa Amerika ka pupunta at sasakay ka sa airplane. Kung sa Tagalog, eroplano. Yun ang mga sinasakyan nila papunta sa malalayong lugar. Sa Himpapawid yun. At yung nakita niyo na ibon ay eroplano yun.
Bakit? Gusto mo ba mag-asawa ng apam, Karen? Paliwanag sa amin ni Ate Sally at nagtanong na rin siya bigla sa akin. Naku, may kalandian na po yun si Karen. Ako na lang mag-aasawa ng Dax. Este, apam pala. Natatawa na sabi ni Joy. Mukhang kilala ko ang kalandian niya. Yun ba si Bubu kahapon? Natatawa na tanong sa amin ni ate. Shh, ate, huwag ka maingay. Saad pa ni Joy. Oh, secret lang natin. Ang swerte mo naman dahil ang pinakagwapo pero pinakamasungit ang naging kalandian mo. Malambing naman po siya sa akin. Kinikilig na saad ko kay ate. Ikaw na talaga, ang haba ng buhok mo. Kasing haba ng ano niya. Ng ano po, ng mga biyas niya. Nakangisi na sagot ni ate sa akin. Minsan talaga hindi ko rin maintindihan itong si Ate Sally. Habang nagtatrabaho kami, panay kami sa mess hanggang sa sumapit na ang lunchtime ng mga estudyante. Inihanda ko ang pagkain ni Bubu ko. Nang maayos ko na ay naglakad na ako papunta sa opisina niya. Pero habang nasa daan ako ay hinarang ako ng malditang babae.